Good morning sa ating lahat. Nasa last part na tayo ng ating lesson 3 na sa ating series is Prayer for Spiritual Growth, na kung saan ang ating part 5 is Thank God we are free, living in Christ's kingdom. So next week ay nasa lesson 4 na tayo. Ng focus natin is the supremacy of Christ. So sa ating lesson 3 on prayer for spiritual growth, pinag-aralan na natin ang part 1 to part 4 na kung saan ay ito yung laman ng panalangin ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Colosas. Nang una na panalangin niya is knowing God's will, na mahalaga sa ating pagpe-pray, pinagpe-pray natin yung ating kapwa o ang ating sarili, mahalaga na piliin natin ang perfect will ng Diyos. Kasi kung hindi perfect will ng Panginoon ang mangyari, tayo mismo ang kawawa. Kaya kailangan pag-pray natin ano ba ang kalooban ng Diyos, at kung ano man ang kalooban ng Diyos, piliin natin kung ano ang kanyang kalooban. Pag ni-reveal niya sa atin kung ano ang kanyang perfect will, nandun pa rin ang pagpipili natin. Okay Lord, susunod po kami sa iyong kalooban. Then sa part 2 na panalangin ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Colossus is living a life worthy of Christ, na kanyang panalangin na ang mga kapatid na ito ay manatiling maging asin at ilaw ng sanlibutan, na hindi sila dapat makipag-compromise, na dapat sila ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Ganun din dapat sa atin, na pag pinagpe-pray natin ang ating mga kapatid, kasi Muslim prayer natin ay ganito: Lord, pagpalain mo siya financially, pagpalain mo ang kanyang business. Hindi dapat yan ang nauuna, na dapat ang panalangin natin, na pangalawa na laman ang ating panalangin sa ating kapwa, Lord, ang aking kapatid na ito ay mamuhay sa nais mo at hindi siya mawalan ng alat. Hindi siya makipag-compromise. Makita si Christ sa kanyang buhay. Pero hindi ron nag-e-end. Kaya pinag-aralan natin doon sa ating part 3, empowered to endure with joy. Ang focus rito ay tayo mga mananampalataya, daran at daran tayo sa mga pagsubok, sa mga mahihigpit na pagsubok. Sa mga struggles na ito, ang kailangan natin is endurance. Madalas kasi gusto nating tumakas, or kaya gusto nating sumuko, pero itinuturo ng salita ng Panginoon na tayo ay magtiis sa kabila ng mga pagsubok na ito. Tinitingnan natin beyond sa mga struggles, beyond sa mga bagyo sa buhay, tinitingnan natin ito ng may kagalakan. So, ang perspective na natin ngayon ay ang perspective mismo ng Diyos. Then last week, ang ating part 4 is thank God for salvation. Hindi natin deserve ang salvation, pero ito'y ginawa ng Diyos na regalo. Hindi natin kayang bayaran ito, pero ginawa ito ng Diyos na regalo. At yun ang isa sa mga ipagpapasalamat natin, dahil tayo ay niligtas ng Diyos. At ngayon naman, sa ating part 5, tignan natin ngayon ang verse 13 and 14 ng Colossians chapter 1. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So sa dalawang verse na ito, ang tanong natin ay ganito: what has God done for us through Christ that we should be thankful for? Sabi ko nga sa inyo, napakaraming mga bagay na ipagpasalamat natin. Iyan yung pinag-aralan natin sa part 1, part 2, to part 4. Liban pa sa araw-araw na buhay natin, paggising natin, magpasalamat tayo dahil buhay pa rin tayo, malakas pa rin tayo, nakakakain pa rin tayo, nakakapagsalita pa rin tayo, nakakalakad pa rin tayo, nakarating tayo sa place na ito na safe and sound. So ang dami talagang pagpapala ng Diyos sa atin. At ngayon, dito sa ating dalawang verse na binasa, ipinakita ni Apostle Paul sa verse 13 to 14, ang isa pang bagay na ipagpasalamat natin, na kung saan nahati ito sa tatlo. Ano ito? Number 1, rescued from darkness. Tayo mismo ay iniligtas, kinuha mula sa kadiliman. Ibig sabihin ay ganito: ang lahat ng mga hindi nanampalataya kay Jesucristo ay nasa pamamahala at pamumuno ng darkness. Dahil mayroon lamang dalawang kingdom of darkness and the kingdom of Jesus Christ. Wala sa gitna. Kaya kapag ang isang tao hindi nanampalataya kay Jesucristo,
nasa pamumuno siya at pamamahala siya ng kadiliman. Ganito ang sabi ng Bible, verse 13a, "For He has rescued us." Hindi natin kayang isave ang ating sarili. Walang kakayanan ang ating mabubuting gawa, ang ating religion na mailigtas ang ating sarili. Sino ang nagligtas sa atin? Sino ang nag-rescue sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Yun ang sinabi ng Bible. For He. Sino ang tinutukoy niya? Walang iba kundi ang God the Father. Ang God the Father ang nag-rescue sa atin. So siya mismo ang gumawa ng paraan at siya mismo ang nag-save sa atin. Ni-rescue tayo kasi nasa rulership tayo ng kaaway. At ang kaaway, anong kanyang ginagawa sa tao? Pinapahirapan, nandun ang shame, nandun ang guilt, nandun ang condemnation. Walang future ang tao under the dominion of darkness. Ano ang mangyayari sa mga nasa pamumuno ng kaaway? Walang iba kundi ang eternal death, ang eternal separation, eternal condemnation and damnation. Yun ang future ng mga tao na nasa rulership ng kaaway. Pero ang good news, sinabi mismo ni Apostle Paul, for He, ang God mismo, ang siyang personal na nagligtas sa atin. So ibig sabihin rito, nung ginamit ang salitang rescue, ang sinabi ng Bible, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Ang Diyos mismo ang siyang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kaaway. Kasi tayo powerless Hindi natin kayang i-save ang ating sarili. Ang ating kaaway ay powerful. Tayo ay bihag niya. Nasa impluwensya tayo ng kasalanan. Nasa impluwensya tayo ng kaaway. Pero ang sabi ng Bible, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Yung kapangyarihan ng kadiliman, it means nasa power, nasa control ng sin, Satan, and spiritual blindness or spiritual ignorance. Kaya yan yung SSS. Sin, Satan, and spiritual ignorance. Yan mismo ang humahawak sa mga taong nasa kapangyarihan mismo ng kaaway, nasa dominion of darkness. But darkness here doesn't just mean the absence of light. Ano ang kanya pag tinutukoy rito? It means living in rebellion against God, without truth, without peace, and without hope. Kapag ang isang tao namumuhay mismo siya sa kadiliman, it means nagre-rebelde siya sa Diyos. Dahil yun naman ang sinabi ng kanyang salita in Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. Na noon, bago tayo nanampalataya kay Kristo, tayo ay patay. At tayo ay sumalansang sa Panginoon. Nagrebelde tayo sa Diyos. Nagpakalayo-layo tayo sa Diyos. So it means tayo mismo ay parang na-trap mismo sa kingdom na ito ng kaaway. At wala tayong kakayanan na i-save ang ating sarili. Pero ang sabi ng Bible, paulit-ulit kong sinasabi ito, ang sabi ng Bible, for He has rescued us. Mayroong nagligtas sa atin. Niligtas niya tayo mula sa kadiliman na ito. Yan ang paalala sa atin ng mga mananampalataya. Huwag nating kalilimutan na mayroong nag-save sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya, anong dapat natin gawin? Live the old life. Iwan na natin ang lumang buhay natin. We all had an old life in darkness. Bago tayo nanampalataya kay Kristo, nasa lumang buhay tayo. At ang pagkabanggit ni Apostle Paul rito is dominion of darkness. It means kontrolado ng kasalanan. Nasa impluwensya ni Satan. At namumuhay tayo nang wala si Jesus Christ. Walang liwanag. Nasa spiritual bondage tayo and spiritual blindness. So yun yung buhay natin bago tayo nanampalataya kay Jesus Christ. Pero anong nangyari? Nung tayo ay iniligtas na ng Diyos, nung tayo nanampalataya kay Hesus Kristo, bilang mga mananampalataya ngayon, iwan na natin yung lumang buhay natin. Anong ibig sabihin ng live the old life? Hindi na dapat tayo mamuhay sa kasalanan. Hindi na dapat natin i-allow ang influence ng mundong ito. Kaya nga yun yung paalala ni Apostle Paul sa Romans chapter 12. Actually, yun ang kanyang command na kung saan ihandog natin ang ating katawan bilang isang buhay na handog sa Panginoon. At pagkatapos sinabi niya na magbago na tayo ng isip, huwag na tayo magpa-impluwensya sa kultura ng mundong ito.
So hindi na dapat tayo nagpapa-impluwensya sa mundong ito. Ang mga mananampalataya hindi na dapat maging makamundo. Bakit? Dahil hindi naman na tayo namumuhay or hindi na tayo sa paghahari ng kaaway. Dahil ikaw ngayon ay Kristiyano na. Wala na sa iyo ang kapangyarihan ng kasalanan. Wala na sa iyo ang kapangyarihan ng kaaway. Kaya kailangan ikaw naman ngayon lumakad sa bagong buhay na mayroon ka. Yun yung sinasabi ng Apostle Paul sa mga mananampalataya sa kanyang sulat. Natanggalin na ninyo ang inyong old life at isuot ninyo ang inyong new life. Ang bagong buhay. Bakit? Nung tayo'y nakipag-isa kay Kristo, wala na yung ating old life, wala na ang ating dating pagkatao. Tayo'y mga bagong nilalang na. Mayroon na tayong bagong buhay kay Kristo. Kaya mga kapatid, huwag natin gayahin si Lot. Si Lot, ano nangyari sa kanya? Namuhay siya na katulad ng mga nasa mundo. Nakipagkompromiso siya. Yun yung pinag-aaralan natin every Tuesday. Nasa buhay na tayo ngayon ni Lot, na kung saan si Lot, una, malapit lang siya sa Sodoma, nagtayo lang siya ng tent malapit sa Sodoma. Nung sumunod, ano nangyari? Nagpatayo na siya ng bahay sa loob ng Sodoma. At anong sumunod? Nakaupo na siya sa gate ng Sodoma. It means leader na. Itong si Lot. At ano ang sumunod na pangyayari? Makita na natin, ang kanyang asawa ay materialistic at ang kanyang mga anak, kung ano ang ugali ng mga taga-Sodoma, ay ganun na rin ang ugali ng kanyang mga anak. At dahil doon, nawalan ng alat mismo si Lot dahil sa maliliit na kompromiso. Nag-start sa maliit na pagkikipagkompromiso. Sa bandang huli, sino ang kawawa? Walang iba kundi si Lot. Nawala ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Ano nangyari? Katulad ng buhay ng mga taga-Sodoma. Walang naiwang magandang pamana si Lot sa kanyang family. Hindi niya na-impluwensyahan ng maganda ang kanyang pamilya. Tayo mga mananampalataya, kung halimbawa sa inyong family, kayo pa lang ang mananampalataya at wala kayong alat, nakikita nila sa inyo ang buhay ng mga taga-mundo, nakikita pa rin nila ang old life sa inyo, then, hindi mo talaga sila mailalapit sa Panginoon. Tingnan niyo si Lot, yung kanyang mga manugang, nung sinabi niya na dumating na ang judgment ng Panginoon, anong sabi ng Bible? Pinagtawanan lang siya ng kanyang mga manugang. Nung re-rapin ang mga bisita ni Lot, anong sinabi ni Lot? Na dapat rapin na lang. Walang iba kundi ang kanyang mga anak. Ang kanyang pinrotektahan na ibang tao, ang kanyang mga anak, hindi niya pinrotektahan. Hindi siya mabuting halimbawa. Kasi yun ang ugaling mundo eh. Kaya nga, pinapaalalahanan tayo, nung sinabi ni Apostle Paul, ang verse 13 to 14, hindi lang ito basta't pasasalamat sa Panginoon, kundi paalala sa atin na hindi dapat tayo mamuhay na katulad ng buhay ng mga taga-mundo. Bagaman nasa mundo tayo, hindi dapat tayo maging taga-mundo. Bagaman nasa mundo tayo, huwag dapat tayong makontaminate. Yes, meron tayong contact sa mga unbelievers, pero hindi dapat tayong makontaminate. Hindi tayo mamuhay na katulad ng buhay ng mga taga-mundo. Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Magbago kayo ng isip. So ang mindset natin, punuin natin ng salita ng Diyos. Hindi ang culture ng mundong ito. Hindi kung ano ang sinasabi ng mundong ito, kundi ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. That is new life. Ang bagong buhay na nasa sa atin, ang bagong buhay na galing kay Kristo. Hindi tayong gumawa ng bagong buhay na ito, kundi si Kristo ang nagbigay sa atin ng bagong buhay. At yun ang dapat lakaran natin. Kaya bilang paalala sa atin, iwan na natin yung old life natin. Ano ba ang old life? Full of bitterness. Full of anger. Puno ito ng paghihiganti. Kung ano ang gawa ng laman, yun ang old life. And everyday, ang struggle natin ay ang ating flesh, ang ating old life. Kaya nga everyday ang decision. Old life or new life? And everyday, bilang mga mananampalataya, piliin natin everyday ang new life. Natanggalin natin ang old life at lagi nating isuot ang new life na kung saan nakikita si Jesus Christ sa ating buhay at hindi mawalan ng alat ang mga mananampalataya. So maging asin tayo sa ating pamilya, maging asin tayo sa mga nakabalibot sa atin, sa mga nakakakilala sa atin, upang sa ganon, maraming makakilala kay Kristo at hindi mapula ng pangalan ni Jesus Christ.
Paano mo i-represent ang Panginoong Hesus na maayos? Sa iyong pamilya, sa iyong workplace, sa pinagdadalan sa iyo ng Panginoon, nakikita ba si Jesus Christ sa iyo? Or, ang alam lang nila, nasa New Life Christian Fellowship ka, pero hindi nakikita ang New Life. Dapat, sa atin na mga mananampalataya, dahil niligtas na tayo from the dominion of darkness, makita na sa atin ang New Life, na hindi na naghahari ang kaaway, at wala na ang influence ng mundo, wala na ang influence ng kaaway. Kasi maaaring ang tanong ninyo is, possible ba na may impluensyahan ni Satanas ang mga Christians? Yes, possible. Pero hindi niya kayang i-possess ang mga Christians. Pero possible na kanyang ma-impluensyahan ang mga mananampalataya. Kaya nga sinabi ng Bible, magbago na kayo ng isip. So ang isip natin ito, ipahubog natin sa Panginoon. Paayos natin sa Panginoon. Punuin natin ng salita ng Diyos ang ating isipan. At huwag tayong makinig sa sinasabi ng mundong ito at sa sinasabi mismo ng kaaway. Amen po ba? Number 2, relocated to His kingdom. Ganito yan. Nung sinabi ng salita ng Panginoon, tayo ay ni-rescue from the dominion of darkness. Ibig sabihin, dito ipinapakita sa verse 13 and 14 na mayroon dalawang kingdom. Ang kingdom ng kaaway at ang kingdom ng ating Panginoong Hesus. Bago tayo nanampalataya kay Jesus Christ, nasa dominion of darkness tayo, nasa paghahari tayo ng kaaway. Ngayon, ang sabi mismo sa ating binasa, tayo ay ni-rescue. Tama? Tayo ay sinave doon, tinanggal tayo roon. Ngayon, hindi lang basta't ikaw ay tinanggal, ikaw ay ni-relocate. Sa ibang translation, transferred, na i-transfer ka. So, nasa ibang lugar ka dati, anong ginawa ngayon ng king? Nilipat ka sa ibang lugar. Tignan natin, verse 13, and brought us into the kingdom of the Son He loves. Dati nasa dominion of darkness tayo, ngayon nagkaroon ng relocation. Sa Greek na pagkagamit niya diyan, maganda pagkagamit sa NLT or sa New Living Translation, transferred. Na kung saan ang ibig sabihin ng transferred is relocate. Ngayon, tignan ninyo. That time, ang ginagawa ng hari, doon sa isang place, kukunin niya ang mga mamamayan at dadalhin niya sa ibang place. Yun yung tinatawag nating transferred or relocate. Ngayon, sa verse 13, ganito ang ginawa mismo ng God the Father sa pamagitan ni Jesus Christ. Nasa kingdom of darkness or sa dominion of darkness, hindi lang niya basta tayo ni-rescue mula dun sa pagkakabihag na yon. Kasi tandaan ninyo, sa dominion of darkness, nandun ang guilt, nandun ang shame, nandun ang condemnation. So, sure ang eternal death sa dominion of darkness. Pero anong ginawa ng God the Father? Sa pamagitan ni Jesus Christ, ni-rescue tayo. Pero hindi ka lang niya tinanggal sa kingdom of darkness, mayroon siyang pinaglagyan sa'yo. Yun yung ginamit kong word na relocate. Saan kanya inilagay? Verse 13, sa kingdom ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin ay ganito, mayroon kang bagong place. Hindi ka na taga-mundo, hindi ka na sa kaharian at pamumuno ng kaaway, mayroon ka ng bagong place. At dahil mayroon kang bagong place, mayroon kang bagong king. At sino ang king? Si Jesus Christ. At dahil mayroon bagong king, mayroon kang new identity. At ano ang new identity natin? According mismo sa Colossians chapter 1 na pinag-aralan natin sa mga nakaraang part, tayo ay mga pinabanal, tayo ay mga saints. Yun yung bagong identity natin. Dati tayo ay mga sinners, ngayon tayo ay saints. Nung nasa dominion tayo ng darkness, tayo ay mga sinners. Dahil yun naman ang sinabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala, walang matuwid, kahit isa. So lahat ng tao makasalanan. And by choice, nagkakasala din tayo. Pero tingnan ninyo, ang sinabi ng salita ng Diyos, tayo ay nirelocate sa kingdom ng kanyang anak.
So meron tayong bagong hari, si Jesus Christ. Meron tayong new identity. At hindi lang new identity, meron tayong new culture. Bagong kultura. So ibig sabihin, hindi na kultura ng mundong ito ang aking yayakapin, kundi ang kultura ng kingdom ng ating Panginoong Hesus. At dahil tayo mga taga-kaharian ng ating Panginoong Hesus, hindi na ang kultura ng pinanggalingan natin ang siyang lalakaran natin, kundi ang kultura ng Panginoong Hesus. Ang culture ng mundo, ang culture ni Satan ay ano? Puno ng inggit, puno ng galit, puno ng sama ng loob, puno ng paghihiganti, puno ng pagdidivide, puno ng pagchichismis, punong-puno ng ungodliness, unholiness. Pero sa bagong culture na mayroon tayo, nandun ang righteousness, nandun ang holiness, nandun ang forgiveness, nandun ang love, nandun ang peace, nandun ang hope. Kaya nga hindi bagay sa mga Kristiyano ang bitter Hindi bagay yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi bagay na bitter ka. At hindi rin bagay sa mga Kristiyano ang chismoso at chismosa. Kasi, ugaling mundo yan Kaya pag meron kayong mga kapatid na chismosa, simpleng rebuke, uy, hindi mo bagay yan. Dati bagay mo yan. Bagay na bagay mo dati kasi unbeliever ka. Pero ngayong ikaw ay Kristiyano na, hindi mo bagay ang pagiging chismosa. Kapag meron kang kapatid, kasamahan sa life group, sa outreach, na gustong maghiganti, matindi ang kanyang sama ng loob, sabihin mo sa kanya, hindi mo bagay yan kasi Kristiyano ka na. Ang kultura ng mga Kristiyano, ang kultura ng kingdom ng Panginoong Hesus ay mapagpatawad. Nandun ang pag-ibig. Nandun ang pag-unawa. Nagiging mapagpasensya. Pag merong kapatid na ang yabang-yabang, mahangin, signal number 10. Sabihin mo sa kanya, kapatid, hindi mo bagay yan, Kristiyano ka na. Kasi sa mundo, puno ng kayabangan at pagyayabang. Iba na ang kultura natin. Tignan ninyo ang Panginoong Hesus, hari ng mga hari, pero humble, right? Humble ang ating Panginoong Hesus. Ang kultura nating mga mananampalataya, nagpapakumbaba, naglilingkod sa kapwa. Kahit ang layo-layo na nang narating mo sa buhay, dapat nagse-serve ka pa rin. Bakit? Kasi nga, yan ang kingdom culture. Kaya nga ang itinuturo namin sa inyo ng mga principles, mga applications ay kingdom culture. At minsan nasya-shock tayo. Maaaring sasabihin natin, bakit? Hindi, kasi nasanay na ako sa ganito. Kasi nga, dati tayo sa dominion of darkness. Meron pa rin tayong niyayakap na ilan na mga kultura na hindi na pwede. Ang tawag kasi roon, pag pinagpipilitan natin yung kultura na pinanggalingan natin, lumalabas dyan na ikaw ay naghahari-harian. Alam niyo yung ibig sabihin doon? Kasi nasa bagong hari na tayo Sino bang hari natin? Si Jesus Christ. Pag hindi natin siya sinusunod, ang tawag doon, naghahari-harian tayo. Hindi tayo nagpapasakop sa kanyang pamamahala. Tandaan ninyo, na-relocate ka na. Nung nanampalataya ka, hindi ka lang ni-rescue, mayroong pagre-relocate, mayroong pagtatransfer. Nasa ibang kaharian ka na. Nasa kaharian na ni Jesus Christ. Ang tanong ko, nanampalataya nga ba kayo kay Kristo? Ilan sa inyo nanampalataya kay Yesu Kristo? Be honest, yung talagang nanampalataya kay Jesus Christ. So ngayon, paalalahanan ko kayo. Dahil kayo nanampalataya kay Jesus Christ, ang hari na ninyo, walang iba kundi si Jesus Christ. Meron na kayong new identity at meron ng new culture. So yakapin natin ang kultura ng ating Panginoong Jesus. Kung ano yung kanyang kultura na binuo at ibinaba sa kanyang kaharian, yun dapat ang ating lakaran. So ano dapat natin gawin? Live under Christ's rule. Mamuhay tayo sa pamumuno mismo ng ating Panginoong Hesus. Hindi na tayo ang namumuno sa sarili natin. Tandaan ninyo ganito. Hindi mo lang tinanggap si Jesus Christ as your Savior.
kundi tinanggap natin siya as our Lord. Dahil yun ang sinabi mismo ng Romans chapter 10 verse 9 and 10. Na kapag ikinonfess natin na si Jesus ay Lord, mula sa kaibuturan ng ating puso, lalabas sa ating nguso, na siya ang Panginoon, sinabi ng Bible, maliligtas ang taong yon. Anong ibig sabihin doon? Na kapag ginawa mo si Jesus Christ na siya ang Lord ng iyong buhay, it means hindi na ikaw ang Lord ng buhay mo. Hindi na ikaw ang master ng buhay mo. Hindi na ikaw ang masusunod sa buhay mo. Si Jesus Christ na. Kaya minsan, napapaisip ako, bakit maraming mga Kristiyano, ipinagpipilitan pa rin nila yung gusto nila at hindi ang gusto ng hari. Kaya babalik at babalik tayo, sino ba ang Lord ng buhay mo? Kapag si Jesus ang Lord ng buhay mo, then siya masusunod. Ang kalooban niya ang masunod. Kung ano ang command niya, yun ang susundin natin. Kung anong kanya yung pinapagawa, yun ang gagawin natin kasi siya ang Lord ng buhay natin. Hindi dapat natin ipagpilitan ang ating sarili. Kundi kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang nais niya, magpapasakop tayo. Katulad nga ng lagi kong sinasabi, iba ang pangarap ko. Pero nung inireveal sa akin ng Panginoon na tinawag niya ako magpastor, kahit ayoko magpastor, pero dahil siya ang Lord ng buhay ko, kailangan ako sumunod. At 30 years na ako naglilingkod sa Panginoon. Magte-31 na ako sa December. Magte-31 years na ako naglilingkod sa Panginoon. At patuloy kong pinipili yung kanyang kalooban. Dahil hindi ako ang Panginoon ng buhay ko. Si Jesus ang Panginoon ng buhay ko. Hindi ako masusunod. Siya ang masusunod. Hindi ako ang boss. Siya. Hindi ako ang driver ng buhay ko. Si Jesus ang driver ng buhay ko. Yun ang ibig sabihin ng live under Christ's rule. Ang tanong ko, sino ang nasusunod sa buhay mo? Sino ang namumuno ng buhay mo? Sino ang Lord ng buhay mo? Si Jesus or ikaw pa rin? Sana'y hindi lamang siya Savior, kundi siya ang Lord. Doon sa point number 1 natin, pinapakita roon na si Jesus ang Savior. Sa point number 2, pinapakita na si Jesus ay Lord. Siya ang Lord. So hindi mo pwedeng paghiwalayin ang Savior and Lord. Dahil sa una, sa point number 1, meron nag-rescue sa atin. Nung na-rescue tayo, na-relocate tayo sa isang bagong place, sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. At siya ang Lord. Siya ang King ng buhay natin. So hindi lang basta ikaw na-rescue at bahala ka na sa buhay mo. Hindi. Nasa bagong kaharian ka. Number 3, redeem through forgiveness. Tayo ay tinubos. May nagbayad. Tandaan natin, hindi natin kayang bayaran ang ating kaligtasan. Dahil sa sobrang dami ng ating pagkakautang sa Diyos. Wala tayong kakayanan na bayaran ang ating kasalanan. Wala tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili. Totoong ang salvation ay free, pero tandaan ninyo, malaki ang ipinambayad ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ang buhay ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang dugo, ang kanyang pinambayad. Tingnan natin, verse 14. In whom we have redemption, the forgiveness of sins. Sa Tagalog, at sa pamagitan ng kanyang anak. Huwag niyong kalilimutan yan. Ang word na sa pamagitan ng kanyang anak. Hindi ito sa pamagitan ng good works mo. Hindi yan sa pamagitan ng religion. Hindi yan sa pamagitan ng pagluhod mo mula sa pintuan hanggang sa altar. Hindi yan sa pamagitan ng pagpalo mo sa likod mo or pagpapapako mo sa krus. Ang sabi ng Bible, at sa pamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng redemption.
Tayo'y pinatawad na ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Dito ipinapakita na tayo'y binili ng ating Panginoong Jesus. Kasi yung ginamit na redemption, that time, mayroong tinatawag na kung saan binebenta ang mga taong bankrupt, as in yung mga slave. Ang mga slave, mayroong mga reasons kung bakit sila or ibinenta nila ang kanilang sarili. Una, dahil sila ay slave ng war. So nawala na ang lahat ng kanilang ari-arian, kinuha na sila ng mga sundalong nanakop sa kanila at ginawa silang alipin. Yung iba naman, dahil sa kanila sila ay na-bankrupt, hindi na nilang kayang buhayin ang kanilang mga sarili. So ibinenta nila ang kanilang sarili at merong marketplace na kung saan binebenta or binibili ang mga slave. So ganito ang redemption, na mayroong isang mayaman na pumunta at binili yung slave na yon. Ibig sabihin, nung ikaw ay nabili, hindi ka na pagmamayari ng iyong old master. Mayroon ka ng bagong master. Wala na sa iyo yung old identity, meron ka ng new identity. Wala na yung old culture, meron ka ng bagong culture. Ganun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Tayo'y alipin ng kasalanan. Tayo'y alipin ng kaaway. Tayo ay alipin ng guilt. Pero nung ginawa ng Panginoong Hesus, binayaran niya ang lahat at hindi ito hulug-hulugan. Ang sabi ng Bible, it is finished. Anong ibig sabihin nun? Paid in full. Binayaran ni Jesus Christ ang lahat. Wala ka nang idadagdag doon. Ang kailangan mo lang tanggapin. Ang kailangan mo, panampalatayanan mo. Hindi yung pananampalataya plus good works. Pag sinabi kasing paid in full, wala ka nang idadagdag. At yun ang sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Nang sabi roon na tayo'y tinubos ni Jesucristo, na ang ibig sabihin, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Hindi lang ilan sa ating mga kasalanan, kundi ang lahat mismo ng ating mga kasalanan. Kaya nga, paid in full. Buo kang binayaran ng Panginoong Hesus. Kaya nung nanampalataya ka, buo kang binayaran ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng kasalanan natin, napatawad na. Tinanggal na ang lahat ng kasalanan natin. At hindi na tayo kayang i-condemn ng ating kasalanan. Dahil meron nagbayad niyan, meron naghirap. Sino? Si Jesus Christ. So dahil kay Jesus Christ, we are free and forgiven. Malaya ka na, pinatawad ka na. Binayaran niya na ang buong halaga ng kasalanan upang sa ganon, maging pagmamayari na tayo ng Diyos at magkaroon tayo ng bagong buhay. Kaya ano dapat natin gawin? Let go of guilt. Alam ninyo, hindi na dapat natin nayakapin pa ang guilt na ito. Hindi na dapat nating buhatin pa ang bigat ng kasalanan ng ating past sins. Sa verse 14, maliwanag mismo roon na sa pamagitan ni Jesucristo, we have redemption. Bakit? Kasi nga, dito ay pinapakita ang pagtutubos, ang pagpapatawad ng Panginoon. Tayo'y malaya na, tayo'y napatawad na. It means doon, nawala na ang lahat ng mga kasalanan natin, nalinis na ang lahat ng ating mga kasalanan, tayo ay malinis na. Hindi ito sa pamagitan ng righteousness natin, babalik ulit tayo, ang sabi ng Bible, sa pamagitan ni Jesucristo. So yung ating mga kasalanan, yung mga nagawa nating mga mali, hindi na tayo mahahatulan nito. Bakit? Dahil mayroon nang napunish diyan. Sino? Si Jesus Christ. So bilang mga mananampalataya, i-let go na natin ang guilt. Kasi sa verse 14, maliwanag that in Christ, you are redeemed and forgiven. Nabili ka na, na-rescue ka na, malaya ka na. Wala na ang iyong kasalanan, and you are clean before God. Kaya anong ibig sabihin pag sinabi nating let go of guilt? Maniwala ka na ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Kasi mapagpatawad naman ng Panginoon eh. Kaya ngayon ang sinabi ng salita ng Diyos na kapag humingi tayo ng tawad, patatawarin tayo ng Panginoon. Tayo mga mananampalataya, minsan ganito ang kaisipan natin eh, mapapatawad pa kaya ako ng Diyos? Tandaan mo,
nung ikaw ay nasa paghahari pa ng kaaway at nanumbalik kay Kristo, as in, nawala na ang iyong kasalanan, pinatawad na ang lahat ng iyong kasalanan. Ngayon pa kayang ikaw ay anak? Di nyo ba alam ang sinabi ng 1 John chapter 1 verse 9? Ang kausap doon lahat ng mga mananampalataya na kung nagkasalaman tayo, tapat ang Diyos na magpatawad. Patatawarin niya tayo. So ang Panginoon, siya ang Diyos na mapagpatawad. Kaya maniwala ka na ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Huwag mo na buhatin yung guilt na yan. Kasi ang guilt ay nagsasabing, I'm still condemned. Pero ang grace ay nagsasabing, Jesus paid it all. Yan ang kaibahan ng guilt sa grace. Ang sabi ng guilt, condemned ka pa rin. Ang sabi ng grace, binayaran na ni Kristo. So kung ikaw ay na kay Kristo, there's nothing left to pay. Kasi fully paid na yan. Kaya wag mo nang buhatin ang kasalanan na yan kasi meron nang nagbayad niyan. Dahil maliwanag sabi ng Bible, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Usapan dyan, yung mga na kay Kristo, hindi na i-condemn. Hindi nahahatulan. So stop defining yourself by your past. Kasi madalas tinitignan natin ang ating past. Ganun kasi ang guilt. Ang guilt, lagi niyang tinuturo sa iyo yung past mo. Ganito ka, sinner ka pa rin. Hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Yun ang guilt. Pero ang redemption ay nagsasabing, mag-focus ka sa ginawa ni Christ. Nakafocus ka sa future. You look forward. Yun ang redemption. Kaya kailangan tignan natin ang lahat sa pananaw ng grasya ng Panginoon at sa pananaw ng kanyang awa. Yun dapat ang ating focus. Bilang mga mananampalataya, mamuhay na tayo sa kalayaan na ibinigay sa atin, hindi sa kahihiyan. Kasi alam niyo ganito ang ginagawa ng ating kapwa, kaya minsan takot tayo na magpagamit Ganito yung ginagawa ng kaaway na ginagamit niya mismo yung ating kapwa. Sasabihin ng ating kapwa, alam ko yung baho mo. Tama ba? At doon tayo minsan natatakot na. Alam ko yung baho mo. Anong ibig sabihin doon? Usapan doon yung past mo Kasi yun ang way ng kaaway Para hindi ka magpagamit, gagamit at gagamit siya ng mga tao, sasabihin, alam ko yung baho mo. Pa-attend ka pa ng church, alam ko yung baho mo. Yun ang mga DJ ni Taning. Kaya huwag kayong matakot. Pag mayroong mga nagsasabi sa yung ganyan, pa-church ka pa. Alam ko naman ang baho mo. Simple lang sagot mo, yan ay ang aking nakaraan. Hindi ko na kayang baguhin ang aking nakaraan. Lahat naman tayo merong darkness sa past, right? At natatakot tayo na malaman ng marami yung darkness natin sa ating nakaraan. Kaya madalas sa pantakot ng kaaway sa atin, alam ko ang baho mo. Pag ako nagsalita, malalaman ng marami ang iyong baho. Kung malaman ng marami ang aking baho sa nakaraan, yun lang simpleng sabihin mo. Dahil tandaan mo, meron kang new identity kay Christ. Anyway, hindi naman magugulat si Lord. Dahil alam naman ng Lord ang iyong past, tinubos ka na nga niya Kaya kung meron mga nananakot sa inyo, at yan ang nagiging hadlang, kaya hindi kayo nagpapagamit sa Panginoon, mga kapatid ko, past is past. Ang mahalaga, bago ka na ngayon. Ang mahalaga, na kay Kristo ka. Pero parang sasabihin mo, si Lord, hindi nga nagugulat, pero baka kayo po magulat. Alam nyo, ito ang itinuro sa akin ng Panginoon sa pagiging pastor. Ang sino man kanyang dalhin, tatanggapin namin at hindi namin ire-reject. Wala kaming pakialam anuman ang inyong past. Ang mahalaga ang ngayon. Amen? Ang kayo'y na kay Kristo. Kahit anong sabihin, kung meron nananakot sa inyo na ibang mga tao, ang sasabihin, pa-attend pa kayo sa new life. Ganito naman kayo. Ganito naman ang ugali ninyo. Alam ko, kilala ko kayo na ganito kayo noon. Yun ay noon. Yun ay ang inyong nakaraan. Iba ang nakaraan sa pangkasalukuyan.
Ikaw ay ikaw, hindi dahil sa iyong nakaraan, ikaw ay ikaw dahil sa grasya ng Panginoon. Yan ang paalala sa atin sa verse 13 and verse 14. So, mga kapatid ko, huwag na kayong mamuhay sa inyong guilt. I-let go na ninyo ang guilt. Dahil tinanggal na ng Panginoong Hesus ang inyong shame. Hindi ka na condemned. Ikaw ay pinatawad na. So you don't need to punish yourself anymore. Minsan kasi pinapunish natin ang ating sarili dahil nga sa ating nakaraan. Dahil sa sinasabi ng mga tao, dahil sa paninindak ng maraming mga tao sa atin. Ikaw ay bagong nilalang kay Kristo. So hindi ka i-define sa iyong past. Dahil ikaw ay nasa bagong kaharian, mayroong bagong hari, mayroong bagong identity, mayroong bagong culture. At bilang mga Kristiyano, lumakad tayo ngayon bilang mga alagad ni Kristo. Amen?